magandang hapon, magandang gabi mga karesidente ng Barangay Commonwealth to our 50,000, more than 50,000 members of our page. We're live here at Barangay Commonwealth at kasama po natin ang nag-iisa, no, ang matibay, ang masigasig, ang fourth-time gold famer ng Barangay Commonwealth, ang nagbigay talaga sigla, nagbigay ng pag-asa sa Barangay Commonwealth at sinasabi niyang mananatiling kapitan ng Barangay Commonwealth. Mga kaibigan, ang ating po nag-iisang Barangay Captain, Manuel A. Co. Magandang gabi po sa inyo mga kabarangay. At ako po ay nagagalak dahil sa nandito po si Dick para ako'y interviewin kung ano yung ginawa at gagawin pa ng barangay kung halimbawa ako'y muli yung pagtitiwalaan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. And kasama din po natin ang ating page admin, si Jane Banzuelo. Siya po ang ating page admin. And I am the, ano tawag sa akin doon? Moderator. Yan, moderator. Ang moderator ng residente ng Barangay Commonwealth. So isang malaking pagkakataon para sa ating mga karesidente na makapanayam. And I'm very, very thankful and honored kasi po sa lahat po ng ating mga kandidato, sika po ang nag-initiate, no, na magkaroon ng interview para po sa residente ng mga Barangay Commonwealth para ihayag at ibigay niya yung kanyang mga maaari pang gawin para po sa Barangay Commonwealth. So, your questions will also be entertained. Kung meron po kayong mga tanong, we're open for any questions that you may have para po sa ating mahal na kapitan. Kap, this will be your last term po, no? So after, kailan po kayo naupo ng bilang barangay captain ng Barangay Commonwealth? Anong Kasi nung 2010, nahalala ko na bilang barangay kagawad, no? Isang term ko noon, tumakbo akong kapitan, 2013. At sa awa na matulong ng Panginoon na pagkatiwalaan tayo ng ating mga kabarangay na maging punong barangay ng Barangay Commonwealth. Yan, tama. So, for after ng pandemic po, nawalan po tayo ng, hindi po natuloy yung ating election, no, nung pandemic. So, it was actually a resolution, national, na i-move po yung ating barangay election. So, it was actually moved for another 2 years. For another 2 years. So, consecutively, parang nakaupo kayo from 2013 to 2023. Bali, 10 years ko na. 10 years na po. Akong kapitan. Kap, sa 10 years na po yun, ano pa po yung hindi nyo po nagagawa para sa Barangay Commonwealth? Kaya po nais nyo pang manatili sa last term na ito. Sa tingin ko kasi, no, yung peace and order natin, maayos na, no? Kasi noon, ang Barangay Commonwealth, talagang napakagulo. Sabi nga nila, ang Barangay Commonwealth sa buong Pilipinas, ito daw yung pinakamagulong barangay sa buong Pilipinas. Pero nakita naman natin, at saksing buhay po tayo mga kabarangay, na tahimik na po ang Barangay Commonwealth. Nabawasan na po yung mga patayan. At katunayan nito, noong 2022, binigyan po tayo ng Philippine National Police ng sertipiko at bumaba tayo ng 23% ang krimen dito sa Barangay Commonwealth. At nito kung nakaraang buwan, binigyan na naman tayo ng sertipiko ng Philippine National Police na bumaba ulit tayo ng 14%. Yun ang naipagmamalaki natin na bumaba ang krimen sa Barangay Commonwealth. Yes po, your leadership command talaga po is very, very outstanding. And ang pagkakakilala po sa inyo ay talagang matapang. Pero ng isang kapmaning ko po ba, meron po bang kinakatakutan? Meron naman, syempre. Kasi kaya lang naman tayo nagiging matapang dahil isa yan sa dapat nataglayin ng isang kapitan, no? Isang nangunguna sa barangay. Kasi kung takot ka, paano man may patutupad yung mga ordinansa, di ba? Kasi ang ordinansa alam natin naman natin na kailangan mo talaga tapang patutupad mo yung ordinansa di ba? Katulad ng mga pag nagiinuman sa labas ng bahay, pagka medyo wala kang tapang, ang isang problema dyan, hindi mo masasawa yung mga lumalabag, yung mga violator. Kaya kailangan talaga yung, kailangan may dibdib din.
no? May malasakit, may puso para sa mga kabarangay natin, lalo na sa mga kabataan. Kaya kailangan yung pagpapatupad po ng ordinansa, yung bilang pangunguna, ang isang ama ng barangay, kailangan may tapang para ipagtanggol niya yung mga nasasakupan niya. For the meantime po, Kap, sa tingin niyo po ba, meron kayong mabigat or makakalaban na matindi para agawin ang inyong pwesto? At anong masasabi niyo? Kasi sa eleksyon naman ay hindi natin alam kung sino naman talaga mananalo, no? Kaya nga may botohan. Malalaman lang natin yan kung nandiyan yung resulta ng eleksyon. Sa tingin ko naman, sa palagay ko naman, sa ginawa ko sa Barangay Commonwealth, at ang totoo niyan, Dick, Jane, hindi po ako nangampanya. Nung unang naging kapitan ako, hindi ako nangampanya. Pangalawa, dahil sa health center ako, hindi rin ako nangampanya, panahon ng kampanya. At ngayon, hindi naman din ako lumalabas dahil may mga death threat ako eh. Siyempre, mas kinapapaano, nag-iingat tayo. Doon sa dalawang term ko na hindi ako nangampanya, dahil sa naramdaman po ng mga kabarangay natin, yung pagmamalasakit natin, yung ating pagpupunyagi para mapatahimik natin, maayos natin ang barangay. Nakita nila, kaya maski na hindi ako nangampanya, ako'y binoto nila. Kasi sa akin ang pangangampanya pagka nakaupo ka eh. Di ba? Hindi yung kung kailan ka eleksyon, doon ka bababa, susuyuin mo yung mga kabarangay mo para iboto ka. Sa akin nung nakaupo ako, hanggang sa ngayon nangangampanya na ako eh. Kaya hindi na kailangan mangampanya pa ako dahil nakita naman ng mga kabarangay natin yung ginawa natin kasama ng ating mga kagawa. Nung pagpasok po ng pandemic, nakita po talaga namin yung talagang inyong malasakit po no, sa residente ng Barangay Commonwealth. And you mentioned earlier na meron po talaga yung pagmamalasakit para po sa ating mga constituents. Ano po yung mga programa nyo na maaari pang gawin para po sa welfare in terms of sa ating po mga senior citizens, sa ating po mga kabataan, sa mga PWDs, sa ating mga nasasakupan na hindi po talaga kayang iangat ang kanilang antas ng pamumuhay. Ano po yung mga proyekto ninyong nakahain pa para po sa ating mga karesidente? Kasi ang una kasi para umangat ang pamumuhay natin, kailangan natin disiplina. No? Kasi may mga kabarangay din tayo na umaasa na lang. No? Pero kailangan tayo mismo ay magsipag din. Unang-una, ang tinutuunan ko ng pansin dito yung mga kabataan natin. Kaya meron tayong tinatawag na ako iskola ng barangay ko, na yan ay pinangungunahan natin, no? Kagawad Weng, dahil siya may hawak ng Committee in Education. Nung ako ay naging punong barangay, kasabay ko siya naging kagawad, at siya ang ginawa kong vice chairman ng Committee in Education. Ang sabi ko sa kanya, kagawad, hanapin mo yung mga kabataan natin na hindi nag-aaral at ibabalik natin sa eskwela. Makipag-coordinate ka sa ALS, no? Alternative Learning System. At ibalik natin sa eskwela yung mga kabarangay natin, lalo na yung mga kabataan natin, na kakalat-kalat na lang sa kalye, hindi na sila natututong mangarap. Pero nung naibalik natin sa eskwela yung mga bata na yan, nakita natin na sila pala ay may pangarap din. At noon yung ALS hindi naman barangay base yan. Sa school lang ginagawa yan. At nung pinuntahan namin yung mga school, ang estudyante na 30, 40, pero nung nag-proceed tayo na tangkilikin o suportahan yung programa ng gobyerno natin ng Alternative Learning System, kanong nakaraang taon, nakapag-graduate na ulit tayo ng 700. At tayo po yung may pinakamaraming pinag-graduate na mga estudyante ng ALS. At meron tayong enrolling ngayon, may 300. Kung makikita po natin, talagang yung po mga kabataan natin, talagang gusto nilang umulad din yung buhay nila. Kasi porsigida sila mag-aral eh. At meron tayong tinatawag na ako iskola ng barangay ko. At noong 2013, una, 150 lang yan. Kasi maliit lang ang pondo niya eh. Kaya sabi ko kay Kagawad Weng, sabi ko doon sa mga scholar natin, no? Sa ating mga kagawad na gumawa kayo ng resolution at pag-usapan natin saan tayo kukuha ng pondo, di ba? Saan tayo kukuha ng mga gagastusin natin. At napagkasunduan namin na
yung ang ako eskola ng barangay ko, laanan ng pondo taon-taon. At ngayon nga, ang ako eskola ng barangay ko, ay meron na tayong 1,600. 600 na high school, 600 na college. Noon pa, siguro mga 2015, nag-umpisa na yung 1,600. No? At gusto kong ibalita at natutuwa ako dahil sa ngayon, 2,300 plus na ang gumraduate sa programa naming ako eskola ng barangay ko. Gumraduate sila ng college. No? At ang nakakatuwa sa kanila, yung mga nagtapos, may mga honor. May summa cum laude, may cum laude. Ibig sabihin, nakakatuwa dahil sa yung tulong ng barangay na ibigay namin sa kanila, bagamat maliit lang, proud sila na maging eskola ng barangay. No? At ang hindi namin pinili yung matataas ang grade. Maski na mababa ang grade, talaga ipinasok namin sa programa na yun. Kasi alam ko, may mga kabataan tayo kaya mababa ang grade. Pwedeng hindi pa kumakain, di ba? Walang pambili ng project, walang pamasahe, naglalakad lang. Pero nung sila ay naging membro o beneficiary ng ako eskola ng barangay ko, tumaas ang grade nila. Kaya sabi ko nga kanina, 2,300. Yung kabataan natin na noon ay walang pangarap, ngayon nangangarap na. At magkakaanak sila, magkakaroon sila ng apo, na yung ginawa ng barangay sa kanila, naging produktibo sila, naging maayos yung pamumuhay nila. At yung TESDA, magbuhat nung inumpisahan natin yung TESDA dahil sabi ko sa mga kagawad, ay makipagka-ordinate sila sa TESDA. At makiusap sila na mabigyan tayo ng maraming course. At sa awat tulong ng Diyos naman, meron tayong 30 course dito sa barangay, courses, no? At ang may pagmamalaki natin, mahigit na 30,000 na ang nakapagtapos natin sa TESDA. At yung iba nasa abroad, yung iba naman nandito nagtatrabaho, yung iba naman may sarili ng negosyo, barista, yung mga natapos ng welding. At yung 4 na batch ng welding natin, no? Welder, yung nag-aaral ng welding, nandiyan na nagtatrabaho halos dyan sa may MRT. Na-hire na ng MRT, yung iba naman nasa abroad, yung iba may welding shop na ngayon. Yung iba naman nag-aaral ng barista, may mga sariling coffee shop na. Kaya kung titignan natin, bumaba ang kaso ng unemployment sa Barangay Commonwealth. Bumaba din ang kaso ng bumaba yung kaso ng hindi niya makakapag-out of school yun. Out of school. No? Dahil sa talagang ito nga mga bata, talagang makikita mo dyan nag-aaral talaga. Yung iba mga kargador nga ng palengke. Kasi yung alas naman isang beses lang isang linggo Halimbawa, talagang walang-wala yung bata, nagtatrabaho, no choice May mga 16 years old dyan, nagbubuhat na. Pagdating ng linggo, nandiyan sila, nag-aaral sila. Gumraduate ng ALS. Di ba nakakatuwa yun? Kaya ang focus namin dito sa Barangay Commonwealth, para sa kabataan talaga. Pati yung peace and order namin, kinukumit namin yan para sa mga kabataan natin at yung kalinisan ng barangay natin. Nakakatuwa po, Kap, na talaga nakafocus kayo for our youth din. Para po sa because youth actually is the next leaders of our generation. Sa inyo pong palagay, sino po para sa inyo ang pinaka-epektibong maging sangguniang kabataan leader na inyong napipisil at alam mong magagabayan din ang ating mga kabataan? Kasi sa akin naman, no, opinion lang yung akin, no. Wala naman ako sinasabing iboto nila. Pero sa sarili kong opinion, dahil sa yung dalawang tumatakbong SK, parang anak ko na yan Di ba? Yung tumatakbong babaeng SK, kasama namin yung magdamag. Nagbabalot ng puntaps ng araw. Ganon din naman yung secretary, no? Yung secretary ng SK. Kasi yung isa, secretary ng SK no? Si Rico Vidal. Sa 7 taon, no? Sa 7 taon na nasubaybayan ko yung mga kabataan na yan, nakita ko na yung trabaho nila, no? At nakita ko rin na yung si Rico Vidal kasi, siya ay 2 taon ng TFYD. TFYD 2 taon. At 5 taon siya naging SK Secretary. Siya ay natapos ng psychology at nung pagkatapos niya ay nag-volunteer siya dito sa Commonwealth High School para mag-counseling doon sa mga kabataan natin may problema sa kanilang pag-iisip, yung mga merong
anxiety, may depresyon, at saka yung mga nabubuli. Ibig sabihin, nakita ko doon sa bata yung pagmamalasakit at saka paglilingkod niya dito sa barangay natin. At ako'y naniniwala, hindi ka magiging sekretary kung wala kang kapasidad, di ba? Kasi ang puso ng isang organisasyon nasa sekretary, di ba? Siya yung gumagawa ng resolution, mga proyekto, siya nagdodokumento, lahat. Halos trabaho ng sekretary. Parang ako, yung si Secretary Crisostomo, lahat siya pinagagawa ko. Pag may sulat ako, siya pinasasabot ko. Yung mga ordinansa, mga resolution, siya gumagawa, yung sekretary. At nakita ko doon sa bata, wala siyang bisyo. Marespeto yung bata, hindi umiinom, hindi naninigarilyo. At yung nanay niya, napakatagal ng volunteer ng barangay. Naging burok leader hanggang ngayon, yung tatay niya. At yung nanay niya, area coordinator. Nakita ko talaga na sa loob ng 7 taon na pagboboluntaryo niya, kasi PFYD siya nung 2 taon tsaka 5 years siyang naging secretary. Doon sa 7 taon na yon, nakita ko itong batang to na ito may posibilidad talaga to na pakikinabangan ng kabataan ng ating barangay. Ito, opinion ko lang, hindi ko naman sinasabing ihalal natin, kasi siyempre pareho ko naman mahal yan. Pero sa akin, mas pakikinabangan ng kabataan natin si Rico Vidal. Nakakatuwa po, Kap, marinig po, no? Talagang kayo'y talagang napakapili po para sa mga magiging leader at hahawak na mga leader natin dito sa ating barangay. You really have the what we call yung interpersonal skills kung paano po alamin kung sino ang mga kukunin mo mga tao na alam mo magiging epektibo na makakatulong po para sa development ng ating barangay. At alam din po natin nakaisa dito ang mga civil society organizations. We also have civil society organizations for youth, which we also call the non-government organizations. Tsaka ang SK natin, Dick, no? Karangalan ng Barangay Commonwealth. Yes Alam po, mo yes ba na ang SK natin sa pangunguna ni Raymart Garcia, award-winning ang Barangay Commonwealth. Correct po. Napakaraming mga award na nakuha niyan. At isa sa pinakamagaling na SK chairman sa kasaysayan ng Barangay Commonwealth, si SK Raymart Garcia. At ang sekretary niya, si Rico Vidal. Diba? Napakalaki ng ambag ni Rico Vidal doon sa tinanggap na mga award ng SK ng Barangay Commonwealth. At pinatawag sa Senate yan. At si Rico Vidal, siya po yung pinakamagaling na SK secretary sa buong Pilipinas. Binigyan din siya ng award ng US Embassy. At kung napanood And ninyo, recently po yung Tao Award. Tao Award. At kung napanood ninyo, pinatawag sa Senate yan. Talagang kinilala yung husay at galing ng SK natin dito sa Barangay Commonwealth. Kaya si Raymart Garcia, kinuha kong kagawad. Kasi nakita ko sa kanya yung potensyal niya para manguna. Yung talino niya. At ngayon, nagmamasteral sa UP. Para doon sa karagdagang kaalaman niya para ipaglingkod niya dito sa Barangay Commonwealth. At ang nire-recommenda niya, napapalit sa kanya, sa SK, si Rico. Kasi nakita niya yung trabaho ng tao Kasi nakakasama niya yung mga yan Kaya ibig sabihin, ipinagkatiwala niya kay Rico yung SK dahil sa nakita niya na talagang yung potential ng bata, talagang pakikinabangan ng kabataan natin ng barangay. Sa hanay naman po ng ating mga LGBT community, since I'm also the Vice President po of the LGBT, ano po yung mga aring yung maging proyekto po para sa ating mga LGBT? I spoke with the President of the LGBT, which is Dang Alegre Santiago po, ang inyo pong tao dito. And nag-open po siya sa akin kanina kung maaari kong itanong kung ano po yung magandang proyekto po para sa ating mga demarginalized na mga LGBT, mga puspalad, kasi karamihan, kasi yung iba nating LGBT, okay naman, maayos naman po, no? This coming year po, December, maaari na po aprubahan ni ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos, yung magkaroon po ng council para po sa LGBT. Ano pong magandang proyekto na maaari yung gawin para po sa ating mga demarginalized na LGBT communities? Kasi ang alam ni Dang, no? Alam ni Dang dahil sa araw-araw magkasama kami ni Dang, no? Alam niya na suportado ko rin kung ano yung mga aktibidad na ginagawa ng LGBT. Pero kasi, yung sinasabing ano magagawa ko para sa LGBT, kasi kailangan lumabas muna yung batas No? Lumabas muna yung batas, maibaba sa amin, at pagka naibaba sa amin yung batas, kung ano yung dapat natin ibigay para sa LGBT, 100% talaga itutulong natin, ibibigay natin doon sa mga LGBT na kapuspalat talaga. At sa ngayon nga,
yung programa natin hindi naman sa pang ilang tao lang, no? Hindi pang matanda, hindi pang bata, no? Yung ginagawa namin mga proyekto pang lahatan. Ibig sabihin pang lahatan 'yan. Lahat ng binababa namin proyekto, pinakikinabangan po ng ating mga kabarangay, lalo na yung mga kakalsadahan natin. Yan, pinakikinabangan lahat ng kabarangay natin dahil 20% ng pondo ng barangay ay ginagamit natin para doon sa infrastructure. No? Ayun yung 20%, yun yung pinasisimento natin yung mga kalsada, Yes, pa. pinagagawa natin yung mga drainages, pinagagawa natin yung mga multipurpose, yan pinakikinabangan yan ng lahat ng mamamayan. Bata, matanda, LGBT, di ba? Pinakikinabangan natin lahat. Kung ano man yung batas na ibababa ng ating pamahalaan, talagang susuporta ang barangay. At ngayon pa naman sumusuporta naman talaga ako kung ano man yung proyekto na mga proyektong ginagawa ng mga kabarangay natin, mga LGBT. Sa usaping health naman po, ano po yung mga ari nyo pang maging proyekto po para sa welfare ng ating mga nasasakupan sa usaping pangkalusugan po? Sa usaping pangkalusugan kasi, una, magbuhat sa binubuntis pa lang. Meron tayong proyekto dyan, di ba? Yung tinatawag na binuntis mo, sagot ko. Sagot ko yung vitamins, di ba? Kasi sa pagkakaalam ko, merong yung kailangan yung babae na nagbubuntis 3 months magbabitamins eh. Tama ba yun? Meron tayong binibigay na perisulfate, yung mga multivitamins. Kaya sabi ko nga binubuntis pa lang ang bata, inaalagaan na ng Barangay Commonwealth. Pag ipinanganak, meron tayong gatas mo baby, sagot ko. Nagbibigay tayo sa mga magulang na nagpapasuso ng moringa capsule. Kasi yung moringa, ano yan yung malunggay, di ba? Tataka nga ako dyan sa malunggay na yan, pagka kinain ng buntis nagkakaroon ng gatas, di ba? At pagka nagbinata yung bata, meron tayong programa din sa health, yung tinatawag na binata na si Totoy. No? Ano po yung binata na si Totoy? Kasi noong nakaraang bakasyon, no, halos may 1,000 na mga kabataan natin ang tinuli natin. Okay. Di ba? Noong nakaraan, may 1,000 yung tinuli natin. Dahil yun yung panahon na yung mga bata, bakasyon di ba? Kaya tuwan-tuwa ako dahil yung mga bata, bit-bit ng mga nanay, di ba? Hanggang nun sa tinatahi, binabantay ng nanay, natuwa yung mga nanay dahil yung anak nila tulina. Yun yung programa nating binata na si Totoy, di ba? Meron tayong mga urban farming, yan sa health yan, kakatulong sa kabuhayan, sa kahirapan. Marami tayong programa para sa health. At nung nakaraan nga, halos 7 buwan, magwa-8 buwan tayong nagsagawa ng mass feeding. At yung mass feeding na to, hindi basta-basta yung pakakainin mo lang na isang beses na sopas, na lugaw. Ito, yung mga bata na yun, hinanap natin yung mga malnourished. At nung makita natin, talagang tinimbang natin, talagang dumaan sa proseso. At nakipag-ugnayan tayo sa East Avenue. May mga doktor na bumaba rito, sumulat ako na kung po pwede, guide nila kami sa pagsasagawa ng mass feeding. Yung mga malnourished, pinakain natin yan ng halos 8 buwan. 7 po yun. At nakita naman natin yung paglusog ng mga bata, mapupula na yung pisngi. Medyo tumaas na rin yung grade nila sa klase kasi nandiyan lang nag-aaral sa Commonwealth Elementary. At ang maganda rito, pati nanay tumaba. Kasi kasama nanay, alam ka naman kumakain yung anak, hindi mo pakain yung nanay. At sa tulong ng Diyos naman, yung mga dating malnourished ngayon hindi na, maayos na. At yung paggamit ng iodine salt, yan yung mga programa natin tungkol sa kalusugan. At syempre, basura. Una sa lahat. At nakita naman natin, no? Jane, dati nakatambak yung basura dyan, Yes. di ba? Ginagamitan ng payloader yan. At inaabot ng alas 9 ng umaga, kaya yung traffic sa Fairview napakahaba. At hindi lang naman dyan sa Bilyongko Kanto ng Bilyongko, kanto ng Kasunduan, Riverside, yung Sullivan, yung sa may Litex, di ba? At mismo yung sa harap mismo ng pintuan ng Commonwealth Elementary, talagang pagpasok mo, mangangamoy ka na dyan. Yun ang unang nilabanan natin, no? At yung mga tambak ng buko, yung mga balat ng buko, yan hindi nahakot ng truck ng basura yan. Ang ano diyan ginagawa nila, yung nag-deliver sa'yo ng buko, kukunin nila yung balat mo. Ang problema, pag bagong taon, hindi na bumabalik. At meron namang mga nagtitinda ng buko na hindi nila inahakot. Kaya ang ginawa namin dyan, ito tungkol din sa health to di ba? Ang ginawa namin dyan, hinakot namin. Kasi pag ibinilik na magbubuko doon sa nag-deliver sila ng buko, 30 pesos binabayad nila.
Ang ginawa ko, sabi ko, kami nahahakot 20 pesos na lang. Pinadala namin sa Motorpol at gumawa ng resolution si Kagawad Ray Sibilla na sinuportahan ng lahat ng ating mga kagawad. Bumili kami ng shredding machine. Ang ginawa namin, magbabayad ng 20, isang sako, gigilingin namin sa Motorpol at pag nagiling namin yun, tinatawag na kokopit. At yung kokopit na yun, kung makikita nyo, may mga nakatambak na kokopit dyan, na pinahakot ko doon sa mga kabarangay natin na nag-urban farming. Libre na ibinibigay natin yon. Kasi yung kokopit, pag bumili ka doon sa garden na nag-supply ng garden materials, yung kanyang kalaking supot na plastic, no? 60 piso yun. Pero dito libre. At nakakatuwa naman, yung sumuporta doon sa hapag, no? Yung halina't magtanim ng gulay, ng prutas at gulay, 165 families na ang sumusuporta ng programa ng ating pamahalaan na tinulungan natin, binibigyan natin ng mga buto, binibigyan natin ng mga fertilizer, yan, katulad niya kokopit, binibigyan natin ng organic pesticide, yan ay sa pangunguna ni Kagawad Lilet Cajeda at siya ni Kagawad Sibilla. No? At masasabi natin na malinis na Barangay Commonwealth kung ang pag-uusapan ay health. At malayo pa yung panahon ng dengue. Talagang yung mga simbahan, mga kapilya, mga school, talagang pinabobombahan ko na yan, pinapapaging ko na yan, may spraying na, para pagpasok ng mga kabataan natin, hindi na sila maging biktima ng lahat ng matataong lugar, simbahan, school, pinabobombahan ko na yan ng mga chemicals na pampatay ng dengue. Kaya nakakatuwa naman na bagamat malaki ang barangay natin, pinakamababa tayo doon sa attack rate ng dengue. Pinakamababa ang barangay ko. You mentioned, Kap, talagang malaki talaga ang ating barangay. Sa tingin niyo po ba lahat ng ating mga proyekto, ating mga ordinansa ay epektibong naaabot po sa ating mga pamayanan, sa ating mga homeowners, sa ating mga ating bases? At paano po yung ginagawa niyong monitoring to keep track of those yung effectiveness po ng ating mga programa? Ano po yung ginagawa niya? Nagkakaroon po ba kayo ng monthly meeting, weekly meeting para po i-check yung effectivity ng inyong mga programa? Kasi bago namin na gawin yung isang programa, no? Kasi ang bawat kagawad natin, meron silang committee na hawak, di ba? Bago nating gawin yung isang programa na panukala ng isang kagawad, nagkakaroon tayo ng, siyempre, debate, di ba? Saan mo kukunin yung pondo, sino-sino yung makikinabang, gaano ka-epektibo to, para natin mamomonitor to. Pinag-uusapan natin lahat yan para pag naibaba natin yung proyekto na ginamit ang pondo ng barangay, epektibo talagang namomonitor natin sino-sino yung mga nakinabang at sa tulong ng ating mga purok leaders, ng ang ating mga area coordinators at ang may pangmamalaki natin sa barangay Commonwealth, 3,000 halos mahigit ang volunteers natin at nakikita natin yung mga naka-green, nagwawali sa kalsada, nagbabantay, nag-iikot yan, binabantayan yung mga kabarangay natin na natutulog na, winawalis yung mga tapat ng bahay nila. Namomonitor natin na yung ginawa nating mga programa at proyekto ng barangay, talagang maayos. Una, katulad nung Daan Mo Mahal, Iilawan Ko, na yan programa na, programa na yan kasi magbuhat nun, ginagawa natin Yan panukala ni Kagawad Elmer Buena. Kasi siya ang, siya ang Vice Chairman ng Peace and Order and Public Safety. No? Yung panukala na yon, pinag-aralan namin kung gaano ka-epektibo. Una, ang ginawa namin dyan, nakipag-usap kami sa mga HOA. At yung HOA ang magre-request sa amin kung saan kami maglalagay ng solar light. At kailangan doon sa request nila, ilagay din nila kung ano dahilan. Halimbawa, ang dahilan, ini-standby ng mga kabataan pagkagabi. Ini-standby ng mga masasamang loob, diba? Madilim. Yun ang pinagawa namin sa mga HOA. Ibigay nila sa amin yung lugar na lalagyan natin ng solar light at ilagay din nila sa request nila kung bakit. Kaya masasabi ko, epektibo yung ginawa naming Daan Mo Mahal, Iilawan Ko. Pangalawa, na panukala ni Kagawad Elmer na inaprubahan ng buong council, yung Padyak Ko Kaligtasan Mo, yung bike patrol. At sabi ko nga kanina, bumaba po tayo ng 23% noong 2022 dahil dyan sa Daan Mo Mahal, Iilawan Ko, meron tayong certificate dito na galing sa Philippine National Police. At yung Padyak Ko Kaligtasan Mo, bumaba tayo ng 14% pa rin. Kaya epektibo na monitor natin yung mga programang binababa ng barangay natin. 100%
talagang namomonitor natin yan. Kap, nung pag-upo niyo po sa Barangay Commonwealth, ako po ay isang buhay na patunay na talagang nagbago ang Barangay Commonwealth, no? So, I was here in 1980 with my family. Gaano po ka-importante sa inyo ang isang pinuno ng isang barangay in terms of good governance? Kasi napakahalaga. Mahalaga yun, di ba? Kaya nga may eleksyon tayo di ba? Pinipili natin yung tao na mangunguna na epektibo talaga. Ang unang-una kasi kailangan malaman natin, no? Hindi yung dahil sa kaibigan mo, best friend mo, binoto mo. Hindi dahil sa kapitbahay mo siya, hindi dahil sa kamag-anak mo, iboboto mo na, di ba? Sa pagpili po kasi ng isang leader, kailangan dyan yung may malasakit. Tignan natin yung pamilya niya. Kung yung pamilya niya ba, maayos pa. Doon pa lang sa pamilya, isang pinakamaliit na sektor ng lipunan niya. Doon pa lang sa pamilya niya, makikita mo siya kung siya ay leader, mahusay na leader. Ano ba yung anak niya? Diba? Anak niya pasaway Yun yung isang pamilyang napakaliit hindi mo madisiplina yung anak mo. Hindi mo madisiplina yung pamilya mo. Tingnan natin siya, umiinom ba siya sa labas ng bahay? Ano ba siya sa lugar niya? Diba? Mahal ba siya ng mga kapitbahay niya? Yun yung mga palatandaan ng isang magiging leader. Diba? Isang magiging tagapanguna sa isang barangay. Kailangan maayos ang pamilya mo. No? At higit sa lahat, siyempre, may malasakit. May puso. At higit sa lahat, may tapang. Kasi ang Barangay Commonwealth, talaga makikita mo naman, napakadulo ng Barangay Commonwealth. Bilang ama ng barangay, talagang pinagmalasakitan ko naman yung mga kabataan natin. Halos sinaabot ako ng madaling araw rito Binabantayan ko yung mga kabataan natin. At ang katunayan nga yan na magmi-meeting ako sabi ko nga, matalo man ako, mag-iiwan kami ng isang ordinansa bago mag-eleksyon. Ordinansa na pinalakas natin yung batas ng curfew. Kasi ang curfew kasi, sa nakikita ko kasi, payapa na Commonwealth mababa na ang krimen, no? At yung out of school youth, mababa na rin. Yung unemployment, mababa na rin. Ang nakikita kong problema ngayon dito sa Barangay Commonwealth, yung mga kabataan natin. At yung problema, hindi lang dito naman, marami naman talaga may problema niyan. At ang tumaas kasi yung teenage pregnancy natin. Kaya halos inaabot ako na magdamag dito. Bibisikleta kami, nagrurubing kami, Oplan Sita, Oplan Galugad. Pinupuntahan namin yung mga computer shop na may mga kabataan pa na alas 10 na ng gabi, nasa labas pa ng bahay. Na alam naman po natin ang curfew. Alas 10 hanggang alas 4, di ba? Kaya ang ginawa namin, inamyandahan namin yung inadapt namin batas ng curfew, dinagdagan namin. Yung first offense, 1 oras ka magwawalis, community service, kasama yung bata, kasama yung magulang, o sino mang guardian niya. Second offense, 2 hours. Magwawalis ka, magpo-community service ka, kasama yung bata. Pangatlo, 3 oras ka magwawalis. Ibig sabihin, nilagyan lang namin ng pangil yung ordinansa ng curfew. Kasi pag nahuli natin yung bata kakaunsilin lang natin yung magulang. O kung halimbawa, wala na ako, susunduin lang yung bata, iuwi na. Hindi epektibo Hindi epektibo kasi nakita ko na effective nung ginawa ko dun sa isang beses ginawa ko. Dahil meron ako nahuling bata, 8 beses na Kaya ang ginawa ko, kinausap ko yung mga magulang ng bata na kunyari, kukulong ko sila. Dinala ko sila dyan sa rehas. O di nung dinala ko, yung 6 na nanay, 6 na bata, nag-iiyakan sila. Ang sabi ko, nakulong na ba yung nanay nyo? Hindi pa. O kita nyo, nakulong yung nanay nyo dahil sa inyo. Nag-iiyakan, humihingi sa akin ng tawad yung mga bata. Napakawalang ko na rin nanay nila. Magbuhat noon yung 8 beses na huling bata. Hindi na nahuli, magbuhat ngayon. 2 years na, hindi na huli. Ibig sabihin, kailangan talagang lagyan natin ng pangil yung batas. Kapag ganda po talaga marinig, no, na talagang meron po kayong alam tungkol po sa family. Kasi po talagang totoo yung sinasabi nyo na the basic foundation of the community starts within the family po. Sa pamilya po talaga nagsisimula kung paano po natin nuhubugin ang ating mga kabarangay. Napakaganda po ng inyong ordinansa na kapag ang isang kabataan ay na-curfew, so papanagutin nyo po ang magulang. Kasi talagang magulang po ang ating pamilya, ang maghuhubog sa ating mga kabataan. Pero po, Kap, mayaman naman po kayo, Kap. Bakit kailangan nyo pa pong maging isang leader ng barangay at manatiling barangay captain ng Barangay Commonwealth? Yun lang ang pagkakaalam ninyo na mayaman ako. Di ba? Kasi kung mayaman ako, wala na ako San Pedro Di ba? Wala na ako San Pedro. At alam mo ba na halos 10 taon na ako'y public servant,
kailan ko lang naipa-repair yung bahay ko eh. Pero, 16 years old pa lang, nagtatrabaho na ako. Sabi ko nga, pag nagmi-meeting ako, kako hindi ako gumraduate ng elementary. Kasi gagraduate na lang ako, nasunod yung school namin eh. No? Nung high school naman, hindi ako natapos yung second year high school eh. Sa hirap ng buhay namin, hindi ako kayang pag-aralin ng nanay ko. Wala pa naman barangay Commonwealth no, na nagbibigay ng assistance sa mga estudyante. Eh, hindi ako nahiyang sabihin na ako'y natapos lang ng, hindi ko natapos yung second year ko. Dahil maaga ako ng trabaho, maaga ako ng negosyo, at sa awat tulong naman ng Diyos, no, sa sipag at tiyaga ko, napag-aaral ko yung mga anak ko. Napagtapos ko rin sila, negosyante na rin sila. Yung sinasabi nilang mayaman ako, eh, hindi totoo yun eh. Di ba? Mayaman, kasi siguro galante lang tayo kung may lumalapit ng mga nangangailangan, hindi naman tayo nanghihinayang, di ba? Kasi may katwiran ako, hindi mo na may kahihirap, hindi mo may kayayaman, ba't hindi mo na lang itulong muna sa mahirap? Hindi mo na may kayayaman yung 500, 1,000. Eh, ikahihirap mo ba yun? Hindi mo rin ikayayaman yun, di ba? Kaya kala nila siguro marami akong pera dahil sa matulungin tayo. Walang lumapit sa akin nga napahiya, na totoo lang. Basta nangangailangan, nandyan, eh tumutulong tayo. Pero yung sinasabi nila na, negosyante ako eh, di ba? Negosyante ako, talagang mag-aalaas ako eh. Meron ako security agency. Pero yun eh, pinagsikapan ko sa kabila ng kakapusan din ko ng kaalaman. Pero nag-aaral ako eh, nag-aaral ako paano mabuhay talaga, paano magnegosyo eh. Basta wag lang huminto. Kailangan eh, aim high. Laging kailangan eh, mangarap ka. Mangarap po. At siyempre, pangarap mo na yon sa anak mo. Eh ngayon, nangangarap na ako para sa barangay ko eh. Di ba pagka nakita ko yung mga bata, talaga nagagalit ako. Pag nakakita ako nagiinuman sa labas ng bahay, talagang gusto kong bugbugin ng lasenggo eh. No? Kasi ang pinakamalakas na influencer, di ba yung mga influencer, eh, kung anong ginagawa na influencer yung mga kabataan, di ba? Ang pinakamalakas na influencer, yung mga lasenggo na yan. Yung nagiinuman sa labas ng bahay. Bakit? Pati mga anak nila na-influensya nila eh. Pagka umiinom ang tatay, yung mga anak sigurado umiinom din. Pati kapitbahay nila na nakakakita sa kanila. May kasabihan tayo eh. Yung ginagawa ng matanda, sa mata ng bata, tama, ginagaya nila. Kaya, sabi ko nga, eh, kailangan yung pagtutulungan talaga pagkakaisa. No? Yung, pero sinasabi nilang ako ay mayaman, eh, siguro naman may kaya lang. Kap, it shows talaga na you're very disciplinarian. Kaya nga yung command action mo, yung leadership command mo is very, very strict. Talaga napaka-strong. How are you as a father po sa inyong mga anak? Eh, stricto ako sa anak ko. Kasi yung panganay ko, 44 years old na. College na siya. Pagka medyo nagbibilim na eh, umuwi ka na. Kasi nung araw kasi napakagulo rito, puro patayan eh. Siyempre, bilang magulang, takot naman ako na madamay yung mga anak ko, di ba? Umuwi ka na, baka madamay ka dyan, baka biglang may bawa. Mayat maya, may nagbabarilan eh, may patayan eh, riding in tandem, gano'n. Umuwi na kayo. Pagka hindi sila umuwi talaga, sinasaktan ko sila. Noon, pwede pa yun eh. Ngayon eh, mahawal na eh, makukulong na magulang, di ba? Kasi nakasulat naman sa Biblia eh, pagka hindi ka nag-angat ng pamalo sa anak mo, hindi mo mahal yung anak mo. Kailangan disiplina. At yung disiplina kailangan, may kasama talagang bagsik. Kasabi nga, sawayin mo naman may kabagsikan. Di ba? Kaya yung mga anak ko naman, sa awat tulong ng Diyos, disiplinado, maayos sila. Kap, last question na po for tonight. Napakarami yung ginawa talagang progresibo at epektibong mga programa dito sa Barangay Commonwealth. At talaga namang very evident that you will still be the barangay captain of Barangay Commonwealth because of your effectivity, efficiency, and strong leadership sa Barangay Commonwealth, no? Isa ako doon sa humahanga sa iyo at talaga nakasuporta at ang residente ng Barangay Commonwealth nakasuporta para sa progresibong Barangay Commonwealth. Mas nagdiningning na Barangay Commonwealth. Pero sa tingin mo, Kap, bakit hindi ikaw ang dapat iboto sa eleksyong ito? Kaya ako ang wag yung boto pagka ikaw ay pasaway. Di ba? Kasi dahil mahal ko yung residente ng Barangay Commonwealth eh, nakita ko yung problema ng Barangay Commonwealth. Nakita ko yung mga kabataan yung problema nila, di ba? Kawawa sila. Kaya nagtsatsaga ako eh. Nakaputokan magtabang. Ngayon, yung hindi boboto sa akin, huwag niyo ako iboto. Di ba? Kaya hindi niyo ako, ano sa tanong, Bakit po hindi ikaw ang dapat naming iboto? pagpasaway ka, huwag mo ako iboboto.
Kasi action lang kita eh. Mahal ko ang Barangay Commonwealth. Pagka pasaway ka, adik ka, pusher ka, pasaway ka, lasenggo ka, sa kalsada, umiinom ka, natutulog ng mga kapitbahay natin, nagbibidyoke ka pa, ang ingay mo pa, wag mo ako iboto. Wag mo ako iboboto kasi pagka hindi ka nagbago, action lang kita. Diba? Maski ano mangyari, ito nga, may kaso nga ako sa ombudsman eh. Nakahuli akong 3 lasing eh. Bastos eh. Di ginulpi ko. Kaya lang na-ombudsman ako. Diba? Kasi pagka leader ka, ama ka ng barangay, no? Ama ka ng barangay, kailangan may malasakit talaga. Kasi kung wala kang malasakit, hindi ka magagalit eh. May gumagawang masama, hindi ka magagalit eh. Kaya ako nagagalit kasi yung mga kabataan natin masisira buhay. Pagka nasira ang buhay ng mga kabataan natin, damay ang magulang. Pagtandaan niya, sino mag-aalaga dyan? Sino bibili ng vitamin? Sino bibili ng maintenance? Pagka may sakit, sino magpapa-hospital? Sino magpapakain dyan? Naunang namatay yung anak, nakulong yung anak. Di ba? Kaya, hindi po pwede sa Barangay Commonwealth na pasaway ka. Kaya nakikiusap po ako sa mga kabarangay natin, magalit na kayo kung magagalit. Ipatutupad ko po yung ordinansa, no, ipatutupad ko po yung batas dito sa Barangay Commonwealth. Pasensyahan po tayo. Any last word po sa ating mga kabarangay, sa ating mga presidente, sa ating constituents before we wrap up po? Any mensahe po sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay? Ang mensahe ko naman po ganito, no? Ako po ay, sa totoo lang po, sa kasaysayan po ng Barangay Commonwealth, ako lang po ang nakapagpatapos ng kagawad 3 term. No? Kasi nakita ko po yung pagsisikap ng dalawang kagawad natin. Si Kagawad Ray Sibilia at si Kagawad Presi Bakirig. May anak sila eh, na inirekomenda sa akin para maging kagawad ko rin. So nakita ko na husay at talagang desidido yung mga tatay-nanay nila sa paglilingkod sa barangay. Kaya nga natapos sila ng term nila eh. Pinagtiwalaan sila ng tao eh. Baka po pwede naman yung anak ni Kagawad Ray Sibilia, Kagawad Presi. Pag binoto natin yung dalawa, sigurado apat yung magtatrabaho eh. Kasi tutulungan nila yung mga anak nila, wala namang magulang na hindi tutulong sa anak eh. At sa una kasi, walang alam eh. Kaysa namang iba, no? Tuturuan mo pa. Samantalang ito, sila na magtuturo. Diba? At yung mga kagawad ko po, si Kagawad Elmer Buena, Kagawad Ben Lucas, si Kagawad Let Cajeda, si Kagawad Dato Tahil, si Kagawad si JP Sibilia, si Grace Bakiring, at si Raymar Garcia, isang talagang makikita na talagang nakita ko naman talaga yung ginawa nilang paglilingkod sa Barangay Commonwealth, di ba? Talagang nakita ko yung dedikado sila sa trabaho nila. At dito na sa Barangay Commonwealth na pumapasok ng alas 8, umuwi ng alas 5. Kasi nahiya sila sa akin eh. Kasi naabot nga ako magdamag dito eh. Di ba? Tapos uuwi, hindi sila papasok. Hindi naman po pwede yun. Nagtatrabaho ako, magtrabaho kayo. Kasi nung nangampanya tayo, ang sabi natin maglilingkod tayo sa tao eh. Bakit wala ka sa barangay? Di ba? Kasi pag pumunta rito ang mga kabarangay natin sa barangay, sigurado may problema yan. Pag pumunta sa barangay yan, hindi naman masaya yan eh. May problema yan eh, na ilalapit sa mga barangay official. Kaya nakita ko yung pagsisikap at yung pagmamalasakit din ng mga kagawad natin. Kap, may pahabol question po tayo sa isa nating karesidente. Any plans daw po or any ordinance proyekto para po sa ating mga senior citizen? Sa senior citizen po kasi, araw-araw namimigay tayo ng wheelchair kung may nangangailangan. No? Yun yung maitutulong natin doon sa mga senior citizen. Yung programa na yun ay tinawag namin Gulong ng Pag-asa. Kasi pag pinupuntahan natin yung mga kabarangay, nilalive namin. Kaya namin nilalive para malaman ng mga kabarangay natin na may proyekto tayo para sa mga PWD at saka senior citizen. No? Namimigay tayo ng wheelchair, walker at saka tungkod. At namimigay po tayo ng multivitamin. At nagbibigay po tayo ng bakuna, anti-flu, anti-pneumonia na kailangan po ng mga matatanda yan. Namimigay din po tayo ng mga bigas. No? Meron tayo laging stock na bigas dyan dahil may mga matatanda po na pumupunta rito na halos sinasabi na, Kap, huling saing na lang po namin ng mga apo ko yung bigas namin. Kaya talagang regular po ako na nagbibigay ng bigas sa ating mga senior pagka talagang, yung walang-wala talaga, na talagang nakikiusap sa akin na bigyan sila ng bigas. Katulad nung nakarang araw, may pumunta rito, 14 years old. Kaya naisipan ko nga,
naisipan ko nga na amyandahan yung dagdagan yung penalty ng senior, ng curfew, no? Kasi 14 years old, may dalang bata eh. May isang taong gulang, anak niya eh. Humihingi ng bigas. Umiiyak yung bata, nagugutom. Ang sabi niya sa nanay niya, nahihingi mo ako ng gatas na malaki. Kaya sabi ko, bakit ganun, di ba? May mga kabataan tayo na nasisira ang buhay dahil sa inaabot na magdamag sa daan eh. Di ba? May mga kabataan naman tayo na nadidisgrasya. Yung nasa dito sa Solven, may nasaksak ng stick ng barbecue, 16 years old. Ang sumaksak, 13 years old. Dito sa Bilyong ko, merong 13 years old na may pinggan, yung may bala. Di ba? Binaril yung, pinutukan yung 16 years old, patay. Ang dami pong insidente na ang involved dito sa barangay natin. Halos mga kabataan natin ang nagkakaroon ng problema. Kaya talagang desidido po ang Barangay Commonwealth para ipatupad po yung mga batas na yan. At yan, yung sinasabi mo na pakinabang ng mga matatanda, mga senior citizen, yung ginagawa namin, peace and order, education, pakinabang po ng mga matatanda yon. Kasi pagka yung mga bata hindi napahamak, gumanda buhay, pakinabang ng mga magulang yan. Sila ang mag-aalaga sa mga magulang nila, pagtanda nila eh. Kaya dyan ako nakatutok talaga. Nakafocus po talaga kayo doon sa new generations po. Para yung mga matatanda naman, tumanda ng masarap naman ang buhay. Yes. Diba? Kaya yun ang talagang pinipilit ko na yung mga kabataan gumanda buhay para na may mga matatanda natin, tumanda sila na masarap din ang buhay nila. Correct, tama po. Kasi nga po sabi nyo nga, paano natin matutulungan ng ating mga kababayan, ating mga karesidente, kung sila mismo sa sarili nila hindi nila kayang tulungan. So we have to focus on the new generations para po yung susunod na henerasyon hindi na talaga aasa pa at marunong na tumayo sa sariling paa. Parang nanay ko, kung di ako nagsikap, di ba? Sasarap ba buhay ng nanay ko, di ba? Paano yung mga kabataan na hindi nagsisikap na kailangan pa ang tulong ng ibang tao para magsikap sila? Kagaya ng ginagawa natin sa peace and order, ginagawa natin sa education, di ba? Gusto namin gumanda yung buhay ng bata para dun sa mga matatanda. Na pagtanda, may bibili ng vitamins, may bibili ng maintenance, may bibili ng pagkain nila, may bibili ng prutas, di ba? Para naman yung mga matatanda natin, tumatanda na masarap ang buhay. Yun lang po yung may pangangako ko doon sa mga matatanda natin, mga senior citizen, mga magulang. Ang may pangangako po namin, babantayan po namin yung mga kabataan. Kung ano yung proyekto namin, mas lamang po, ikinukumit po natin sa lahat ng kabataan yung mga proyekto natin na ginagawa sa barangay. Peace and order, education, livelihood, lahat yan. Inihahandog natin sa mga kabataan yan para yung mga matatanda natin, sumarap naman ang buhay, di ba? Parang sa akin na lang, di ba? Kung di ako nagsikap, hindi ko pinag-aaral yung mga anak ko. Tatanda ako ng wala. May sakit ako, wala akong bili ng vitamins. Kasi nga, yung mga anak ko, hindi ko nabigyan ng maganda kinabukasan. Ngayon, masaya ako. Minsan, hindi na ako bumibili ng cellphone. Sapatos, kabibigyan na sa akin ng anak ko kanina. Di ba napakasarap na gumanda buhay ng bata para sa mga magulang? Yun ang may pangangako ko po sa mga kabarangay natin. Siyempre, katulong ko po yung mga kagawad natin. Hindi ko naman po magagawa. Hindi ko naman kayang gumawa ng mag-isang resolution eh. Di ba? Meron tayong legislative eh. Lahat po ng batas, lahat ng ordinansa, lahat ng resolution, kasamang ang Barangay Development Council. Meron tayong Barangay Development Council sa East, sa West, na sila rin nagsasuggest kung ano yung mga priority project. At yung pinakikinggan po ng council natin. Kaya ipakikiusap po sana, kung maaari, yung buong council ko ay tulungan natin para yung programa at proyekto ng barangay tuloy-tuloy po na maipa-implement natin. At yung po namang opinion ko tungkol kay Rico Vidal, pag-aralan po natin. At hindi ko naman po pagtitiwalaan yung bata na yan bilang ama ng barangay kung wala pong magagawa para sa mga kabataan natin. Kap, meron pong may mga lumalabas po ng mga tanong kasi sobrang laki talaga ng Barangay Commonwealth. In your own opinion, Kap, sa tingin mo magiging mas magiging epektibo kaya ang isang resolusyon kung hahatiin ang Barangay Commonwealth? Because Commonwealth is very big. Sobrang laki talaga. Sa totoo lang, nung ako ay bagong upo, no? Kasi may mga kapitan, hindi naman lahat, no? May mga kapitan na, siyempre, kapangyarihan. Mas malaki kapangyarihan nila, no? Ako mismo gumawa ng resolution na biyakin ng Barangay Commonwealth para manageable. Di ba? Kasi kung ako, inahabol ko yung kapangyarihan, hindi ko pa bibiyak yan. Ako mismo,
ang kumukumbinsi at gumawa ako ng resolution na biyakin ang barangay. Hinarap yan, in-sponsor yan ni dating congressman na Precio Sipolito, doon nasa council pa siya. Kaya lang nagtaka ako ba't hindi natuloy. Pero ngayon, mas gusto ko pong biyakin ang barangay. Kasi nga, parang manageable. Parang ginawa ko sa barangay. Sa tingin mo, Kap, sa last term mo na ito, pag kayo ipalarin, sa tingin mo, magagawa nyo isang resolusyon na hatiin ang barangay Oo, Commonwealth? magagawa ko yan. Base yan doon sa pagharap naman ng City Council. Di ba? Gagawa kami na, kausap ko na rin yung mga kagawad natin. Kasi mas maraming naglilingkod, mas manageable, di ba? Parang ginawa ko sa barangay. Hinati ko sa siyam na base ang barangay unit, di ba? Base 1 to 9. Nilagyan ko na unit coordinator, merong purok leader, may area coordinator, at merong assign kagawad. Manageable, di ba? Pagka ginawa natin sa barangay yan, biniyak natin, in-split natin yan. Barangay Commonwealth East, Barangay Commonwealth West, manageable, lalong gaganda ang Barangay Commonwealth. Diba? At nangangako naman ako, last term ko na, tutulungan ko yung mga yan. Pag ako'y wala na sa barangay, tutulungan ko yung mga barangay official na maaalan. With that being said po, maraming salamat po sa ating mahal na Barangay Captain Manuel A. Co para po sa kanyang time and for giving us the opportunity. Again po the resident of Barangay Commonwealth staff with the admin, we are very actually thankful kasi po sa initiative ni Cap Maningco, naramdaman po talaga natin mga karesidente na ang puso po ni Cap Maningco ay para sa pagsiservisyo. Kasi maraming tatakbo ngayon, no? Pero bihira ang isang leader talaga na mag-initiate, no, para sa amin, para sa ating residente, and he really values po yung mga iba't ibang platform ng ating barangay, no, katulad ng ating page para po mapadali din at maiangat kung ano man po ang mga problema ng ating mga barangay. Pero gayon pa man po, syempre, sa ating mga members ng presidente ng Barangay Commonwealth, no, wag po tayo maninira pag meron po na nagpo-post, no. You can PM us, view po namin yan, tapos sasalain po namin kasi po yung iba talaga naman ay mga scammers naman talaga. That's why we are monitoring yung mga every reklamo nyo po. Pero pag alam naman po namin valid at hindi po foul ang inyong mga sinasabi, na hindi po talaga nakakasira ng ating barangay. Kasi, di ba, let's face it po, para gumanda ang ating barangay, tulong-tulong po tayo, pero make sure po na hindi po tayo nakakapanira ng tao Meron at nga nakakasama ng loob. Meron nga na kurap daw ako, nanakaw daw ako, di ba? Ito na lang katunayan nakuha ko yung huwarang pamamahala galing sa DLG at saka sa ating mayor, no? At nakuha natin yung 4 na dangal ng lungsod. Alam mo ba, pag yung isang dangal ng lungsod, yung isang award na dangal ng lungsod, dadaan ka sa butas ng karayom doon. Kasi halos, ang kaharap mong evaluator doon ay Mayor's Office, Vice Mayor's Office, COA, Budget, Treasury, APWMD, DRRM. Ibig sabihin, talagang kakalkalin nila yung mga papeles mo No, kung naibaba mo ng maayos yung proyekto, magkano yung ginastos mo, magkano yung natira. At lumabas, ang Barangay Commonwealth, 4 na beses na naging dangal ng lungsod. Meron ba naman magnanakaw na dangal? Di ba? At yun 14 na departamento ng ating pamahalaan ang talagang tinignan nila. Talagang tinignan nila yung mga papeles, saan napunta yung pera, sino nakinabang. Kaya yung nagsasabi na ako po ay kurap, hindi naman po siguro totoo yun. Sa buhay ko, kontento na po ako. Diba? Kontento na po ako. At 4 time po kayo straight, no? Ating barangay, second, 4 consecutive years po na naging tayo ang Hall of Famer ng Quezon City. Hindi, dangal ng lungsod. Dangal ng lungsod. Kasi unang taon, uwarang pamamahala. Sumunod na taon, dangal ng lungsod. Pangatlong taon, dangal ng lungsod. Pangatlo, dangal ng lungsod. Hall of Fame ang Barangay Commonwealth. Kaya mahirap po i-break. Oh. Pag yung papalit sa inyo. Tapos dito lang, nakakuha na naman natin yung dangal ng lungsod. Di ba? Nasa premium natin. Nagkaroon tayo ng premium 500,000. At yung 500,000 na yun, pag na-withdraw ko yun, i-deposito natin sa bangko yun, gagamitin natin sa mga proyekto. Nung Hall of Fame tayo, 5 million. Pakita mo nga yung check, 5 million. Bibigyan ka ba naman ng 5 million kung hindi kung di titignan mabuti yung mga papeles mo? 5 million yung premyo ng barangay. Yan ay sa pagtutulungan natin, pagkakaisa ng taga-barangay Commonwealth,
pagtulong ng mga area coordinators natin, purok leaders. Kaya maraming salamat po sa mga purok leaders natin. At ito po, ito pangatlong kuha to. No? Ito yung huling-huli, last 2 months ago yata. Meron naman tayo, hindi, baliktad. Ito yung mas Hall of 5 Fame. million. 5 Ito yung, million. ito yung premyo natin. Ginamit natin sa Daan Mo Mahal Ilawan Ko, yung ilaw ng pag-asa, at saka yung tansyak ko, kaligtasan mo. At noong nakaraang buwan, ang alam ko nakaraang buwan lang, no? Oh, Hall of Fame award din dangal na lang sa award din na naman ng Barangay Commonwealth. 500,000. Bibigyan ka ba ng premyong ganyang kalalaki kung hindi nila nakitang malinis na malinis ang pananalapi ng Barangay Commonwealth? Diba? Tatawagin ka bang dangal kung magnanakaw ka? Kaya mga kabarangay natin, hindi ko lang pinapansin yan. Yan yung opinion nyo. Sabi nga, ibigay ang hilig para walang ligalig. Pinapakikita ko lang na mali po kayo ng pagkakaakala sa akin. Bilang public servant, isa po sa panuntunan ko na hindi ko argabyaduhin. Ayan. Wala na nga paglagyan eh. Di ba? Sa dami na award. Sa dami na award. Ayun, nakasalansan na lang eh. Ito yung Hall of Fame award. At nung panahon po ng pandemic, no, gusto ko ibalita sa inyo na wala po tayong nalagpasan na hindi nabigyan ng food tax. Diba? Naasikaso natin mabuti. Yes mga po. yan. At tayo po yung kauna-una nagkaroon po ng quarantine facility. Diba? Ayan yung mga award natin na may pagmamalaki natin na tayo ay taga-Barangay Commonwealth. At kinainggitan na nga po tayo ng ibang lugar eh. Pagka binibigay award, Commonwealth na naman, pati yung sa SK, na nakaraang buwan lang, tumanggap sila ng dalawang tig 100,000 dahil doon sa Green Award. Ayan, ano yan? Practice naman po. Ito, best practice. Ito pa ba nila? Ayan, dami. Tinatago ko na nga lang dahil kalat eh. Huli na po namin. Babumagsak. Kaya mga kabarangay, ang masasabi ko po sa inyo, yung mga naninira, huwag naman. Kasi siyempre may anak din ako, may mga hindi naman maganda yun na tawagin nyo, kupitan, kurak, di ba? At kasama yung mga kagawad ko na naglingkod po ng tapat sa inyo. Kaya sana po, sa huli, baka naman po pwede tulungan po natin si Raymart Garcia. At yan po ay dangal ng Barangay Commonwealth yan. Talagang buong Pilipinas po, kinilala po yung kahusayan ng ating SK Chairman Raymart Garcia na ngayon tumatakbong kagawad. At siyempre, si Rico Vidal, no? Kung opinion ko, mahusay na bata, pakikinabangan po ng ating mga kabataan. At siyempre, yung po mga kagawad natin, lalo na po si Grace Bakiring, na talagang ang nanay niya, magbuhat noon, tumanda na lang sa paglilingkod sa Barangay Commonwealth. At si JP Sibilia, na tapos na po ang tatay niya, at siya po ay yung magtutuloy po ng mga programa at proyektong binababa po ng tatay niya dito sa Barangay Commonwealth, lalong-lalo na po yung laban sa kagutom. Laban sa kagutuman, yan po yung proyektong pinahawak ko po ay Kagawad Ray Sibilia na ngayon, tumatakbo po yung anak niya si JP Sibilia. Yung itutulong po nyo sa ating mga kagawad, kay Raymart, kay Rico Vidal, yun po itatanawin kong makilaking utang na loob yun. At ako po ay nangangako sa inyo na susuportahan ko po sila. At titignan ko po kung ano po yung maitutulong namin na po pwedeng ibigay ko sa kanila yung suporta para po makatulong po sa mga kabataan natin, sa ating mga residente ng ating Barangay Commonwealth. Maraming salamat po sa inyo. Kay Dick Apo, kay Jane, maraming salamat. Thank you po. Sa Congrats. pagbibigay niyo po ng panahon para makausap ko, hindi man kami usap. Masabi ko naman yung mga programa at proyekto ng Barangay Commonwealth na pwede nilang pagbasihan pagdating po ng barangay eleksyon. Yan. Alright. That's for tonight mga kabarangay. Again, if you have any questions, i-open lang namin ito mamaya and we're gonna follow up na lang po kung sino. Check namin na ni Jane kung meron kayong mga questions. But for tonight, it's a wrap up for tonight. Maraming salamat pong muli. Again, nagpapatunay po si Kap na hindi bilang isang leader, no, hindi kailangan nakapagtapos ka. Kailangan po talaga ng puso, pagmamalasakit sa barangay, sa iyong nasasakupan. Hindi po talaga kailangan na maging mapanira tayo. Let's be fair.
We're also inviting yung mga iba pong tatakbo. Kung meron po kayong mga suggestions or any questions, we are actually open. The resident in the Barangay Commonwealth is also open for our aspiring candidates. If you want to ask questions or live, we are also inviting kayo po. Pwede po kayo gumawa rin ng small video nyo or just na i-approve po namin. We will be giving at least 5 minutes kung bakit po kayo ang dapat naming iboto sa darating na eleksyon ngayong October 30. So we actually have still how many days, friend? 2 days na. We only have 2 days po para po tayo ay magpasikat at ibigay ang ating mga magagawa sa Barangay Commonwealth. Our aspiring kagawads, may kalaban pa ba si Kap? Parang wala na eh. Para sa akin wala. Sure na to eh. Ayun lang. Maraming salamat po ulit mga karesidente. Again, dito po si Dick Apaw and Jane Banzuela. I also have Miss Thea here. The beautiful Miss Thea. Maraming salamat po ulit, Kap. And God bless you everyone. Good night po. And be safe mga kabataan. Huwag kayo galan ng gala. Halalagot kayo kay Kap talaga. Bye! Mga kabarangay, ako po ay nakikiusap sa inyo na kung maaari po ay sa darating na barangay election ay bumoto tayo. Noong pong 2018 barangay election, ang botante po natin ay 91,000. Ngayon po ay 81,000 na lang. Halos 10,000 po ang na-deactivate doon po sa mga kabarangay natin na hindi nakaboto. Sana po ay bumoto po tayong lahat. Kasi siyam na araw po yung bakasyon natin, 28, 29, 30 election. Huwag po natin isakripisyo yung election day, bumoto po tayo bago po tayo magbakasyon para hindi na po mabawasan o hindi na po tayo mahirapan na ma-reactivate natin yung pangalan natin. Kasi pagka hindi po tayo bumoto, sigurado matatanggal po yung pangalan natin sa listahan ng COMELEC. Kaya hinihiling ko po sa inyo, bumoto po tayo. Bumoto po tayo para, kasi sabi ko nga, 2018, 90,000 tayo. Ngayon, 80,000 na lang halos, no? Nabawasan po tayo ng 10,000. At isang pride po na ang Barangay Commonwealth po ay isa sa pinakamalaking botante sa buong Pilipinas. Kaya makikiusap po ako sa inyo, mga kabarangay, na kung maaari po sana, kung maaari po bumoto po tayo. Kap, ongoing pa po yung natin na validation of voters? Ongoing pa rin yung validation natin. Nakalagay yan sa mga malalapit sa mga lugar natin na kailangan, kung gusto po niyo na pagdating sa araw ng eleksyon, alam niyo na po kagad yung lugar kung saan po tayo boboto, pumunta po kayo doon sa mga validator natin, makita po ninyo kung saan po kayo boboto pagdating po ng mga araw ng eleksyon. Kaya sana po, hiniling po sa inyo, tulong na rin po sa ating mga kagawan, tulong na rin po sa akin, para makasiguro po kami na may pagpapatuloy po namin yung paglilingkod namin dito sa ating barangay. Maraming salamat po sa inyo, mga kabarangay, at yung pagboto po ninyo, malaking tulong po yan para sa pag-unlad lalo ng Barangay Commonwealth. Maraming salamat po.